Pakibasa po natin. Triumph over traps of the enemy. Yan. Pwedeng makitayo po kayo muli sa akin, ho? Pwede po. At basahin po natin ang salita ng Diyos. Okay? Unang-una dito sa English, tapos sa Tagalog. Basahin po natin. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Okay, sa Tagalog po, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo ay ang dyablo, ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo ang dyablo. Alalahanin ninyong ang mga paghihirap na nararanasan ninyo ay nararanasan din ng mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos upang maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Praise God. God continue bless the reading of His words. Let's bow our head and pray for a while. Father, we give you praise, we give you thanks, God, for this wonderful day, for your wonderful people together with us, Lord, this day. At tunay nga na we want to give you all the glory. Father, we want to giving all you the praise, God, because you deserve it, O Lord. Kaya sa oras na ito, patuloy po na nagkakaisa kami sa lugar na ito, sa bulwagang ito, upang ikaw ay aming dakilain, papurihan. Lord, because you said in your words that this is the day that the Lord has made. We will rejoice, hallelujah, and be glad. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagkakaisa, nagpapasalamat sa isang linggo, muli na pag-iingat po ninyo sa amin. We know that everything we have is we owe from you. At salamat lang, Panginoon, sapagkat napakabuti po ninyo, hindi ka Diyos na matuusin, subalit ikaw ay Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa. Father, I know I am nothing apart from you. And Holy Spirit intervene in our midst. Speak to everyone. Hindi ko po alam kung ano ang mga kalagayan po ng bawat isa sa amin. But I know something, Lord God, that you know everyone. You knew every one of us, dear God. Kaya, Ama, patuloy po na ang mga salita mo ay patuloy na mangusap at magpahayag sa aming mga buhay. Father, have mercy on me. Use me as a footstool of your words. Lord, I am nothing apart from you. Holy Spirit, speak through me, Lord God, in every situation na meron po kami. Father, we pray for revival. We pray, God, hallelujah, for awakening. For God, hallelujah, healing and miracle, signs and wonders, Lord, flow in our midst. Ikaw lamang maitataas, ikaw lamang mapapapurihan. We give you all the glory and we ask all these things in Jesus' name we pray. And everybody say amen? Amen and amen. Thank you po. Palakpakan natin si Lord. At siguro kapag nag-o-opening po kayo ng mga nag-EMC, sorry to say, hindi sa lahat po kasi napapansin ko, in behalf of Pastor Larry, ano po, kasi siya po'y wala dito. Kapag nandito na kami, no need to say, to mention us. Okay ba yon? Kasi pinapaabot po yung regards. Kami nandito na kami. Kinukumusta namin kayo personal eh. Di ba? So, in behalf lang ni Pastor Larry, kasi we want him na makilala din ninyo siya kahit wala siya. Kasi napakahalaga yung acknowledgement po para sa kanila para hindi kayo nabibigla pag dumarating siya. Kasi baka pag darating, sino yung Larry na yan? Sino yung malaking tao na yan? No?
So at least dito pa lang ay nakikilala natin siya at kilala na po natin siya. Amen ba? Okay, so welcome back pala kay na Brother Carlos. Hindi ko alam, nandyan na pala sila, kagagaling ng Pilipinas. Buti na lang, hindi na abutan ng uwan. Uban? Uwan, oo. May Chino na pangalan eh. Di ba? At salamat sa Lord na nakarating po sila ng maayos. Amen ba? Then, I think na-welcome na ba ninyo last Sunday si Sister Sharon? Nandyan ba, Sister Sharon? Andon. Hindi, first time mo ngayon, na? Yung second na? Wow, praise God. Welcome back ulit. Welcome natin ulit Sister Sharon din. Yeah. Thank you, Sister Sharon. From Croatia. From Dubai, Croatia. Itong mga Pilipino talaga, naglilibot. From Philippines to Dubai, Dubai to Croatia, di ba, Sister Sharon? Then dito sa Spain. So, praise God. Enjoy natin. Amen. Ang magpasyal sa presensya ng Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, triumph over traps of the enemy. Yan. Alam ba ninyo yung triumph victory? Amen. I want to tell you na ang tunay na tagumpay ay nakakamit lamang po natin sa Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay ng mundo ay magkaroon ng kayamanan, makapag-aral sa mataas na paaralan. Ang tagumpay ng mundo, kailangan marami kang ari-arian. Di ba? Ngunit alam ho ninyo ang tagumpay. Iba ba yung tagumpay ng Diyos sa tagumpay ng, di ba, ng mundo? Ngunit alam ho ninyo ang tunay na ang tagumpay na ini-offer sa atin ng Panginoon ay yun nga yung sabi ko kahapon na, di ba, ang tunay na tagumpay ay yung kapag namatay ka, ba't parang patay yung kasi kano-November nga di ba? Di ba? Kasi yung tunay na tagumpay para sa akin ay yung meron kang iniwang legacy. Amen ba? Na yung bang kahit magsasaka yung tatay natin noon pero may iniwan siya sa atin. Di ba? Na alaala, na kung paano siya nabuhay. Ayun po yung sa akin yung tagumpay. Hindi po yung tagumpay na meron kang lahat, kaya lang sa bandang dulo, nung namatay ka, parang yun naman, napakayaman nun, pero hindi namamansin. Ganun ba? Napakaraming pera noon, pero wala. Liit-liit ang tingin niya sa amin. Yung ganun ba? Amin ba? So, alam niyo ang tagumpay na nais ng Lord ay tagumpay sa umpisa hanggang dulo. Hindi yung pagdulo na may sabit. Hindi yung pag sa dulo ay may problema. Kaya alam mo ninyo, napakaganda na ang nais na tagumpay ng Lord sa atin ay yung, sabi nga dito sa Bible na ang Panginoon, di ba, ang nagbibigay ng tagumpay sapagkat ang mapapala ng tao, makamit man niya ang lahat ng kayamanan ng mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Amin po ba? Kaya hindi ko naman sinasabi na masama ba ang kayamanan. Hindi masama ang kayamanan. Pero hindi lahat ng yumaman na pabuti ang buhay. Marami po ang napasama. Parang iba nang tingin nyo sa akin. Parang ayaw mong yumaman, pastor . Diba? Alam mo ninyo, walang problema sa kayamanan . Ang problema yung puso natin. Diba? Mag-double pay ka nga . Minsan nawawala ka na sa church . Double pay pa lang yun . Tapos kinukumusta ko kayo. Hindi ko alam, pastor. Sabi ng leader, nakita ko pa naman sa Facebook. Kayo pa naman, hindi makaiwas magpicture. Di ba? Kaya purihin ng Diyos, ako po'y naniniwala na nais sa atin ng Lord ay yung tagumpay na ito po ay punong-puno ng pag-asa. Amin ba? Yun po bang tayo po ay mayaman sa pag-ibig, mayaman sa pagkaunawa, mayaman sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? At ang sabi po dito, triumph over the schemes of the devil or triumph over the trap of the enemy.
Yan, unang-una, I want to tell you that the devil is real. Sabihin nga natin, the devil is real. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Hindi talaga ikaw yon. Di ba? But I want to tell you that the devil is real. Hindi lamang siya, hindi po sinasabi ng iba na parang pantasya lang ang devil, na ang devil ay parang animation lang, hindi real. Napaka-real po ang diablo. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ang daming mga buhay na nawawasak eh. Because they don't aware of the devil. Di ba? Hindi nila alam eh, sila na pala ang ginagamit ng diablo. Kaya napakahalaga na malaman po natin, di ba? Of course, before we know how to overcome the schemes of the devil, of course, we must know first who is the devil. Amen ba? At alam natin, nang sabi dito, the devil is, ang sabi dito, the devil, di ba? Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Wow. Kaya ang diablo ay, di ba? Ang diablo ay katulad ng isang leon na nag-ali-aligid, no, sa atin. Yan. At hinihintay niya kung kailan ka manghihina. Kaya lagi tayong dapat malakas eh. Kaya nga diba, mayroon tayong gabi-gabi na intercessory kasi the devil is real, the devil is like a roaring lion. Alam niya kapag nanghihina ka, kapag nagpe-pray ka, hindi siya makakaano yan. Tatakas yan, aalis yan. Amen? Kaya keep joining intercessory, keep joining prayer warrior. Mag-join kayo. Kasi ang diablo, yun ang gustong-gusto niya, yung nag-iisa ka. At kung nag-iisa ka, sasaksakan ka ngayon ng isa-isip mo yung you feel alone. Nag-iisa talaga ako dito, walang nakakaunawa sa akin. Diba? Tapos tatawag pa yung asawa mo, darling, pwedeng magpadala. Isa pa yun, Lord. Ikaw nga ang meron langan namang diba? Kaya kailangan malakas tayo sa Panginoon kasi minsan sa mga napakaliliit lamang na bagay, doon kumikilos ang diablo. Alam mo ba, sa mga maliliit lang naman hindi sa mga malalaki. Kasi sa mga malalaki, obvious diba? So, dito po makikita po natin, a trap is designed not to kill immediately, but to capture. Yan. Alam mo, ang ginagawa ng diablo ay, di ba, yung trap, to yon, yung trampa sa Espanyol. Di ba? Sa amin noon, sa bukid namin noon, ang daming daga. Yan. Diba? Kaya sabi ni Pastor Jonathan, dati marami kaming, yung daga kasi sa Tagalog, lupa. Kaya noon, marami kaming lupa. Pero ngayon, wala na. Pero yung daga, lupa yon sa Ilocano kasi. Kaya, ngayon, ito po, no? So, di ba? Design not to kill immediately but to capture. Ito po yung design ng trap. No, ha? At every triumph begins like a trap. The enemy designs situation to destroy us. Yet, God turns those very places into platforms of victory. Sa ating mga mananampalataya, ang mga trampa ng kaaway, kapag mapagtagumpayan natin, ito po ay napakalaking tagumpay. Amen? At kung bakit ang Diyos, ang Panginoon, ang tunay na pinagmumulan ng tagumpay, tignan ninyo ang mga nasa Bible na sila po ay natrap. Yan, natrap ng kaaway na so Joseph was trapped in a pit.
No? Siya po ay nilagay sa balon. Daniel was trapped in a den, pero nagtagumpay siya. Amen? The 3 Hebrew boys were trapped in a furnace. Jesus was trapped in a tomb. Di ba? But thank God, dahil ang pit na yon, yung balon, kasi si Joseph, nung sinabi niya yung kanyang dream, yung kanyang mga kapatid na inggit sila sa kanya at gusto nila siyang patayin. Dinala siya sila sa balon na walang tubig at ang sabi nila, ay, ilabas din natin siya. Kasi kapatid pa rin natin, huwag mamatay. So, binagbili nila sa mga Egypt, mga Ismailite. At alam nyo, nung nandun siya sa Egypt, hindi siya pinabayaan ng Lord. Amen? Kung si Lord ang kasama mo, matindi ang iyong kasama. Amen? Kahit wala kang kakampi, kung si Lord ang kakampi mo, hindi kakamping ka, kakampi mo si Lord. Amen ba? Siguradong magtatagumpay tayo. Hallelujah. So, iyon po ang buhay ni Joseph. Can you imagine? Nagpatuloy siya, anuman ang ginawa sa kanya, naglingkod siya sa Panginoon, and God is with him. And can you imagine, from pit became the pathway to a palace. He became the second command of, amen, Egypt. Wow. Can you imagine? Yung tinapon, yung wala ng kahulugan, wala ng kabuluhan, ngunit nagpatuloy siya sa Panginoon, purihin ng Diyos. Siya yung naging governor doon po sa Egypt. Kaya hindi natin malalaman, hindi natin pwedeng sabihin na ganyan ka na lang. Amen? Don't say yourself na ganito na lang ako. No. Hindi natin alam. Ang mahalaga, magpatuloy ka kay Lord. You know why? Because God is the dream maker. God is the way maker and God is the future maker. Sino ba tayo? Sino ka ba na magsasabi na ganyan ka na talaga? Di ba? Pero kailangan tayo po ay magpatuloy na magtiwala sa Lord. Daniel, hinulog niya sa mga kabayo. Sa mga leon. Sa yungib ng mga leon. The lions then became display of divine protection. Nung nananalangin siya ay nananalangin sa Diyos at yung mga nainggit na naman sa kanya ay gusto nila siya na mamatay. At di ba, gumawa sila ng inakit nila yung hari para ihulog si Daniel sa yungib ng mga leon. Buti na lang nag-fasting si Daniel. Alam niyo yung fasting niya, kumain lang siya ng mga berduras. Yan. Sino ang vegetarian dito? Di ba? Di ba? Wala. Carnivorous lahat. Ang hirap kaya no, kung puro... Alam niyo, sabi nila, kasi nung umuwi kami, yung berduras nakaka-high blood na rin eh. Kala ko karne lang ang nakaka-high blood. Pati gulay nakaka-high blood na kasi bakit ganito na lang palagi? Wala na bang iba? Diba? Hindi ko alam kung na-high blood si Brother Carlos sa Pilipinas ng gulay. Tumaba. Kamats mo. Yeah. So, kumain si Daniel ng 21 days. Fasting sila eh. Alam mo ninyo, itong mga leon, carnivorous. Kaya nung hinulog nila si Daniel doon sa pit of the den of the lion, purihin ng Panginoon, hindi nila kinain. You know why? Hindi dahil carnivorous yung mga leon. Vegetarian dahil iningatan siya ng Diyos. Alam mo ba na kayang i-control? God is in control of everything. Kahit yung mga imposible na minsan nakalagayan natin, di ba? Alam nyo, just believe in God, just trust the Lord. Ako'y naniniwala that even the mouth of the lion, God can close it. God can control them. Amen ba?
Nothing. The Bible says, if God is with you, who can stand against you? Di ba? Sino ang laban? Sino ang tatayo laban sa iyo if God is with us? Even the fire. Yung Sidrak, Misak, Abednego, di ba inihulog sila sa apoy? Bakit sila inihulog? Bakit inihulog sila? Because they worship to the true God, to the living God. Alam nyo, inggit na inggit ang dyablo kapag sinasamba natin ang Diyos. Pero don't give up to worship God. Dahil kahit inihulog sila, can you imagine, 3 sila na ihulog sa apoy. Sabi nila kay Haring Nabucodonosor, di ba? Ihulog natin sila. O, sige. At ang matindi, ang sabi nila, kahit, sabi nung hari, nawa ay ingatan kayo ng inyong Diyos. Di ba? Ano ang sabi ni Sidrak, Misak at Abednego? Kahit hindi kami iingatan ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyo. Dahil tao ka. Amen? And I'm sorry to say, kasi minsan may mga nagtatanong na bakit daw yung mga iba sinasamba si Mary at yung tayo hindi. Nire-respeto natin si Mary. Actually, sa Bible, he was the most blessed woman in the earth. Pero makikita natin sa Bible na walang sumamba sa kanya. Di po ba? Siya nga ang sumamba kay Jesus eh. So, ang point doon is nire-respeto natin siya, di ba, bilang nanay ni Jesus, but we don't worship her. Diyan po ba tayo? Ang purpose kung bakit nandiyan ang si Mary, actually, virgin. Hindi na siya virgin ngayon kasi may mga kapatid pa si Mary. Alam niyo ba? Si Jesus. Si Jesus. Nakikinig kayo. Ang ano kasi, itong ano natin, talagang kita mo lahat, no? Yan. So, actually, may mga kapatid pa si Jesus. Kaya hindi na siya Mary. Pero ang point kasi doon, kasi actually, ang pinanggalingan ni Jesus is a virgin. Wala siyang kaiba na . So, ang point doon is nire-respect natin siya bilang mother ni Jesus, but we don't worship her. Bakit? Siya yung ginamit ng Panginoon, ng Diyos, na panggalingan ng... Alangan namang sa kalabaw manggagaling. Itong mga, sinamba na naman yung kalabaw. Ganun lang yun eh. Di ba? Kailangan naman sa baka manggagaling si Jesus. Kailangan sa tao din manggagaling. Amen ba? At si Mary, yung mapalad sa lahat ng babae. But we don't worship her. Because she is not the mother of God. She is the mother of Jesus. In her, in his human. Kasi dalawang human nature ni Jesus. God and human. Ano po? So, ganun po yon. Yun po yung ministry, yun po yung assignment ni Mary na pinagmulan at pinanggalingan ng ating Savior na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. But she is not God to worship. Amen po ba? Ang Diyos lang ang dapat nating sambahin. Ang lumikha ang dapat nating sambahin. So, ganun po ang nangyari dito. Ito po yung gustong gawin ni Haring Dario na siya ang gustong sambahin nila. Pero hindi nga pwede eh. Kasi ang Diyos lang ang nasa sa langit, ang aming Diyos, sabi ng mga Hebreo. Okay, so kung ayaw ninyo, painitin namin yung urno para tingnan lang namin kung anong mangyayari sa inyo. Di ba? Well, mahal na hari, sabi nila, hindi talaga kami sasamba sa inyo. Sa ribulto na pinagawa. At purihin ng Diyos, nung pinainit nila ng 7 times yung orno, grabe ha. At yung mga naghulog sa kanila, namatay sa sobrang init. Pero na inihulog nila itong 3, purihin ng Panginoon, alam nyo, may kasama silang isa doon sa gitna ng orno. Wow. Sino kaya yon? Di ba? Ang sabi nung hari, sabi niya, di ba 3 sila?
Di ba 3 sila na inihulog natin doon sa apoy? Bakit 4 na sila? Kaya purihin ng Diyos. I want to tell you, if you believe in God, you are not alone. You will never, never, never be alone. If God is with you, you are not alone. Praise God. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Praise God. Isa nag-iimot ka kasi, alam mong kasama. Kaya naghahanap ka. Pero kapag si Lord ang kasama mo, di ba, it's better to be alone than to have a bad companion. Mamay, papahamak ka pa yan. Pero alam mo ninyo, don't be afraid, don't be alone, don't be lonely. If God is with us, amen, He will be with us. So, salamat sa Lord. Sabi nung hari, labas nga kayo dyan. Nung lumabas sila, ilan sila? 3. Kaya ibig sabihin, sa gitna ng mga apoy ng buhay mo, hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga pagsubok ng buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Lord. Kaya ito po yung napakaganda na tayo po ay nasa Panginoon. Amen? There is a triumph in the midst of trials. Jesus was trapped in a tomb. Tingnan ninyo si Jesus. Di ba? The furnace became a spotlight for God's glory. Nakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa apoy. Kaya alam niyo, one name of God is a consuming fire. Jesus was trapped in a tomb. The tomb became the greatest triumph in history. Ito na yon. Kaya nga sabi na si Jesus, ang akala ng dyablo nung namatay si Jesus, nagtagumpay ang demonyo. Ngunit hindi niya alam nung namatay si Jesus, nagtagumpay ang Panginoon. Amen? Kasi we believe that the death is the last enemy of Jesus. Ang kamatayan, ito yung pinakahuling kaaway ng Diyos. Ito yung huling kinalaban ng Diyos, yung kamatayan. But thank God, our God, hallelujah, even death cannot prevail. Ito po yung napakatindi sapagkat ang Diyos natin, kahit ang kamatayan, hindi niya sinukuan. Kahit ang kamatayan, hallelujah, hindi siya natakot. Why? Because God control everything. God control life. And after 3 days, siya'y muling nabuhay. Kaya yung naging kamatayan ni Jesus, the tomb became the great triumph, the greatest triumph in history. Thank God. Di ba? Sa ngayon, ano ba yung mga malalaking celebration ng mundo ngayon? The Christ birth. The Holy Week. Di ba? Pero minsan ang nakakalungkot lang, inaalala lang, pero hindi alam yung essence. Hindi binibigyan ng halaga yung dahilan, bakit pumunta rito, bakit namatay si Kristo. Minsan marami rin gustong magpapako, pero hindi yun ang nais ng Lord. Ang nais niya, sumampalataya lamang tayo sa Kanya, hindi na kailangang magpapako ka. Dahil siya na ang nagpapako eh. Ang kailangan lang sumampalataya tayo. Ibig sabihin, yung libingan sa ating kalooban ay binuhay ng Diyos. After we receive Jesus in our lives. Because we are dead spiritually. Alam mo ba yon? Na tayo ay patay spiritually. Hanggat hindi tinanggap si Jesus sa ating mga buhay, you are dead. There is, di ba? Alam natin may libingan sa ating kalooban. But after we receive Jesus, there are tomb inside of us. But after we receive Jesus, He conquered the death. He conquered the hopelessness. Amen? He conquered your fear. Hallelujah. Kaya nandito tayo ngayon. Nagpapatuloy. Dahil there is hope always in God. Amen? Ito na po yun. Binigyan tayo. Yung kamatayan natin, yung kamatayan na nasa ating kalooban, pinagtagumpayan na niya. Kaya ngayon, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Ito po yung dahilan kung bakit ang daming mga tao na nauuwi sa, ano ba yun? They end their life in a very ruin na kalagayan. And minsan, napakadaling mag-quit ng buhay.
You know why? Because unless the Lord Jesus came into our heart, there is death deep inside of you. There is death. What is death? Fear. What is death? Doubt. Ano yung kamatayan na nasa ating kalooban? Takot, pangamba, pag-aalala. Ikaw ay, di ba? But thank God, kaya nga nagkakaroon na tayo ng lakas. After we receive Jesus, God give us the power to overcome, to conquer. Amen po ba? Why? Because the tomb became the greatest triumph in our lives. Kaya tingnan ninyo, di ba? Dati wala tayong pag-asa. Dati wasak na wasak tayo. Kaya nga I'm so blessed for that song, Pira-pirasong buhay mo. Mga pira-piraso tayo dati. Satan, the devil, is, di ba, he wanted us to destroy, di ba? Gusto tayo na wasakin, sirain, ngunit purihin ng Panginoon after na makilala natin ang Lord. Hallelujah. Binabago niya ang ating history. Amen? Why? Because God is a miracle-working God. He can change your history. Why? Because God is the history maker. From bad to good. Hallelujah. From, di ba? From death to life. From cross to eternal life. There is victory in Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, every triumph begins like a trap. The enemy designs it to destroy us. Yet God turns those very places into platforms of victory. Kaya magpasalamat tayo sa Lord na kilala natin siya. Dahil kung hindi, di ba? Lagi ka na lang lagi ka na lang tumutupi sa mga pagsubok. Wala ka ng lahat pinatupatulan natin. Lahat ng mga tukso, wala tayong pinagtatagumpayan. Pero ngayon, di ba? Gusto mong bumait pero di mo kumagawa. Di ba? Yun ang noon. Pero ngayon, gusto mong magwala pero di mo magawa. Amen? Gusto mo sanang patulan yung nga pala. Kristiyano na pala ako. Amen ba? Gusto mong patulan yung senyora mo Senyora! Diba? Baka gusto mong patulan kaya lang hindi ka kasi makapag-Espanyol. Kaya nakikipag-ayos ka na lang. Senyora! Sabi niya, "Ke! Hola." Alam mo, baka matutuwa pa no? Matutuwa pa yung senyora mo. Yun lang palang sasabihin mo, parang parang may lalaban ka Pero sabi, "Hola." Ay, naku po. Ayusin na lang. Kaya minsan maganda rin na hindi ka marunong masyadong mag-Espanyol hindi mo maalala, katapusan na pala, yun tuloy, hindi ka na nakasahod. Kasi actually, yung mga senyora, may din yan, may mga tuyo din. Ikaw nga may tuyo Di ba? Pero alam mo, yung pinagmula ng tuyo kasi natutuyuhan tayo, kailangan nating nagpapapuno, nagpapapuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen? Para ibig sabihin, kapag tinutuyo yung amo natin, ikaw ay punong-puno ng Espiritu. Kaya alam mo ba, nasisiyahan sila kapag nandiyan ka. Yung mga ngiti mo pa lang, nasisiyahan na yung mga senyora natin Minsan nakikita ko kapag pumupunta ako sa minsan kinukuha kong naglilinis ng mga salamin ng mga amo ninyo. Yung isang kapatid, "Pastor, punta kang linisan yung gusto mo," sabi. Kasi naglilinis ako ng kristal. Tinitignan ko minsan yung mga amo ninyo, mas magaganda kayo sa mga amo ninyo Di ba? Kayo kasi pasimple-simple lang palinis-linis lang dyan. Mamaya katapusan, sahod na naman. Yung amo ninyo nag-iisip, saan na kayo kukuha ng pampasahod ko dito sa katulong ko, di ba? Di ba? Parang hindi kayo makangiti. Umiti naman kayo.
Ah, di ba? Ay, lako po. Kaya, enjoy life with the Lord. Amen. Mahirap din kayang magang amo. Mahirap din maging amo. Ay, lako po. Iniisip mo kung saan ka kukuha ng panweldo mo ulit. Ikaw, pag ganun-ganun ka lang. Hindi kaya, madali lang ka rin di ba? Madali lang yon. Tapos magaling ka pang magluto. O, di, talagang gustong-gusto ka ng amo. O, kaya lang iniisip niya kung saan niya kukuha ng pampasweldo. Kaya sabi ko parang mas maganda minsan itong mga kasama sa bahay. No? Okay, so yon. Ang higit na mahalaga, bakit kasi kasama natin ng Lord? Amen? Anuman yung kalagayan natin, anumang sitwasyon, sabi nga nung awit kanina, anumang panahon, anumang sitwasyon, di ba? Di ba? Kapag kasama natin ang Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Nag-enjoy ba kayo sa mga trabaho ninyo? Hindi katulad nung isang kasama ko, kalayan mo ba naman galing ng Pilipinas, nakatachi case. Kinuha siya nung kanyang asawa dito. Sabi niya, pambihira. Kala ko kung anong trabaho meron ako dito. Sabi niya, dala-dala ko yung mga pinag-aralan ko sa Pilipinas. Yung mga diploma. Matrimonyo pala sila. Pambihira, sabi niya, dala-dala ko yung atachikis ko. Naka-Amerikana daw. Galing na Pilipinas, naka-Amerikana. Matrimonyo pala sila. Sabi niya, walang magawa. Kaya enjoy. Amen. Enjoy mo yung trabaho mo. Sabi niya, ang maganda naman, yung kinikita ko ngayon, mas mataas talaga. Sabi naman. Kaya maging practical lang ang buhay. Amen ba? Papurpulyo ka dyan eh. Paata-ata, chikis ka dyan, wala ka namang pera. Amen ba? Maganda na yung priguna ang hawak mo, basta may pira. Di ba? Ako noon, laging may bulsa, nakabulsa ko, di ba, the Fred, kasama ko yan eh. Laging may trapo yung bulsa. Di ba? May ano, tapos pag masalubong namin yung senyora, wala senyora, halay ko, laging nakabulsa yung trapo. Muntik kong linisin yung sapatos niya. Pag nakikita ko siya, kasi laging nandyan yung trapo ko. Yung mga matrimonyo, nasusubok siguro itong mga sinasabi ko. Si Brother Fred, nandyan daw yung plumero sa likod niya palagi. Di ba, Brother Fred? Pag masalubog niya yung amo niya, binibigyan ko sa mga baguhan, binibigyan ko kayo lang ng tape. Binibigyan ko kayo ng tape para bigyan kayo ng tape. Di ba? Laging may laban ka eh. Pag masalubong kasi, hindi nawawalan ng utos yung senyora, hindi nawawalan. Kaya kung hindi yung bubunutin mo, kasi bawat masalubong mo, may uutos sa'yo eh. Tapos pagkatapusan, nakakalimot. Yeah. Hindi nakalimutang nag-uutos, no? Kapag sahuran, nakakalimot. Ay, ano ba ngayon? Katapusan na, senyora! Amen ba? Kaya hindi na kailangan yung attache case. Di ba? Dahil sa plomero, nagkaroon kayo ng mansion sa Pilipinas eh. Alam ko naman eh. Kaunting tiyaga lang. Amin po ba? Pero siyempre, patuloy na mag-aral tayo. Pag-aralin natin yung mga anak natin.
Huwag niyong sabihin na okay na, huwag na kayo mag-aral. Hallelujah! Amen ba? Pagkasama si Lord, pagpapalain tayo. Amen. Praise God. Recognize the enemy strategy. Yan, may mga strategy ang enemy natin. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ang diablo, naghahanap siya. So the devil's roaring is not power. It is intimidation. His goal is to distract you. Ang roaring o kaya yung pananakot ng diablo, hindi upang wala siyang kapangyarihan. Ang ginagawa lang niya is yung ini-intimidate ka. Alam mo yung intimidation? Yung minamaliit mo yung sarili mo. Yung minamaliit mo yung ginagawa mo, wala na talaga. Hanggang ganito na lang talaga ako. Di ba? Napaka-powerful po naman yung confession. Kung ano yung sinasabi mo minsan, nagkakaganong ka. Kaya kailangan, di ba? Alam ko hindi lang ako hanggang ganito. Di ba? Alam ko may may mas magandang mangyayari sa buhay ko. Amen? Dahil nais ng Lord na i-promote tayo, nais ng Lord na pagpalain tayo. At purihin ng Diyos yung mga trap ng the trap of the devil hindi nagtagumpay kung kasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. I believe isang araw, hindi ka lang katulong. At least kahit umuwi kayo, kayo naman ang senyor at senyora. Baka kayo pa rin ang first honor sa kasipagan sa Pilipinas. So, the devil roaring is not power, it is intimidation. His goal is to distract you. He wants your mind clouded and focus consumed by fear. Kaya yun yung sinabi ko kanina, di ba? Yung kamatayan na nasa ating kalooban. Actually, we are dead spiritually. Ito yung mga distraction niya. Di ba? Winawala niya yung isip natin, di ba? Alam mo, yung gustong-gusto ng kaaway, yung napaka-busy yung isip mo. Ito yung ginagawa minsan ng kaaway yung sobrang sipag mo hanggat wala ka ng time na manalangin. Distraction. Amen ba? Ano yung distraction? Di ba? Minsan hindi malalaking distraction Yung, di ba yung sabi ko kahapon, yung cellphone mo. Di ba? Ang ganda kayang manood ng mga reels. Amin o hindi? Di pa baka amin o parang, di ba? Di ba? Naubos yung oras natin Alam nyo, ganyan po nagdi-distract ang kaaway. Minsan nawawalan na yung gana mo na kasi pagod ka na sa kapapanood. Minsan tumatawa kang nag-iisa. Pag mo lang lakasan. Para Pero naintindihan mo naman yun, lalo na kapag naano ka. Yung bang, yung lagi kong sinasabi, ang hirap lang yung lumipas yung isang araw na wala kang nagawa. Time is short, life is short. Kailangan gamitin natin ng maayos yung panahon natin. Redeeming the time because the days are evil. Ephesians 5:16. Samantalahin ninyo ang paggawa ng mabuti sapagkat, di ba, the devil, samantalahin natin ang paggawa ng mabuti sapagkat ang mundo ay pasama na ng pasama. Grabe yung mga nangyayari ngayon. Di po ba? Pero alam ho natin, kung tayo ay nagpapatuloy, hindi po nagpapadistract sa Panginoon, sa diablo, He wants your mind clouded and focused hanggang yung iba natatakot ka na lang kasi, yun nga, ang dami mong problema sa buhay. Recognize the enemy strategy. Deceive you. He uses lies to distort what God has spoken. He's a liar. Hindi ka mahal ng Lord. Di ba? Hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka mahal ng paano pa tayo minsan ini-scam?
ng kaaway. Oh. Ngunit alam ho ninyo, napakahalaga na malaman po natin ang mga ito. I want to tell you na ikaw ay napakaganda. Amen? Minsan yun ang ano ng kaaway, napakapangit mo. Wala. Tignan mo si ano, mas maganda siya sa'yo. Yun na. Yun na. Kung bakit minsan nagkakaroon ng kabigatan, problema, trouble ang mga tao kasi kinukumpare mo yung sarili mo sa iba. Alam mo ba that you are very unique in God's creation? You are the masterpiece of creation of God. Ikaw ang pinakamaganda na nilikha ng Diyos. Kaya nga magkakaiba yung mukha natin kasi may iba't iba tayong mga kagandahan. Amen? May iba't iba tayong kagandahan. So ibig sabihin, hindi ikaw siya. Ikaw yan talaga. Kahit nga yung kambal, hindi magkapariho eh. We are created by God uniquely. Amen ba? Kaya kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon kung paano tayo nilikha ng Diyos. Amen ba? Parang hindi kayo amin ah. Nasasabi ba ninyo sa salamin na, wow, ang ganda-ganda mo. Minsan sinasabi ko rin yun, ang gwapo mo. Pero, di ba? Sinabi ng Bible we are wonderfully. We are fearfully made. Tayo yun Pero ako lang nakakarinig. Amen? Yun nga no? Kaya, kasi ang diablo, yun ang gustong-gusto niya. Kailangan tayo ay magpasalamat sa Lord kung paano niya tayo nilikha, kung ano. Kaya nga God loves the gratitude people. Yung mga tao na mapagpasalamat, gustong-gusto ni Lord. Nagpapasalamat ka sa kung ano meron ka, nagpapasalamat ka na ganito ka, ganon, di ba? Nagpapasalamat ka sa Lord. Sa mga pagkain, nagpapasalamat tayo. Mapagpasalamat tayo. At yan ang gustong-gusto ng Lord. Amen ba? Pero ang diablo, ayaw niya yon. Kaya huwag kang maniwala sa diablo na pangit ka, ikaw ay napakaganda, ikaw ay espesyal sa paningin ng Diyos. Lalong magtataka kayo kung imbitahan natin si Pastor Nick Bujicic. No arms and no legs. Tapos mag-pre-preach siya dito sa harapan. At ang i-pre-preach niya sa atin di ba? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat napakaganda natin na nilikha niya. Walang kamay at walang paayon. Di ba? Kaya minsan yung contentment is not depend outside, it depend inside. If your inside is alive, then your physical become alive. Kaya nga di ba minsan sabi nila, laban lang bro, laban lang. Ano yung pinaglalaban? There is a fighting, there is a warfare inside. But thank God, kapag ma-overcome natin yung death inside, we become alive. Amen. Kaya nga nakakaawit na tayo ng the joy of the Lord. Because our joy is not depend on what is happening. We are happy, we are joyfully because God changed our lives. Because God lived our death. Binuhay niya yung kamatayan natin. He revived us. Di ba? Nasabi ko palagi yung dalawang uri ng life, bios and ano yon? Yung bios at saka yung Zoe life. Yung bios is just for existence, biology. They live for existence. Kasi may buhay But they don't know their purpose. Yung Zoe life, ito yung buhay na pangako ng Diyos. I give you life abundantly. Anong ibig sabihin nun? Yung buhay na buhay. Meron bang buhay na hindi buhay, Pastor? Yun nga Kapag binuhay tayo ng Panginoon, purihin ng Diyos, sabi nga ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Nai-enjoy mo. Nakikita mo yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Di ba? Sila Brother Fred, galing sila sa, namasyal sila. Tenerife. Ang ganda.
hanggat hindi binubuhay ng Lord yung ating espiritu, yung ating kalooban, you don't admire, you don't appreciate kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Sapagkat binuhay na ng Diyos yung kamatayan natin sa loob, purihin ng Panginoon. Wow! You are excited. Wow! Praise God! Ang ganda pala ng buhay. Noon, wala kang ginawa kundi bumigay sa mga pagsubok, wala kang ginawa kundi bumigay sa mga tukso. Why? Because death inside of you. Pero dahil binuhay na ngayon ng Panginoon, wow, gusto kong magwala, pero di ko na magawa. Because God is with us. Amen? Bakit? Sapagkat siya ang tunay na tagumpay ng ating buhay. Hallelujah. Hindi na siya makapag-distract. He will never deceive you. And heaven, He will not devour you. He hunts the isolated. He wounded, the discouraged. Yan. Kaya alam mo kapag may problema ka, gusto mong nag-iisa. Pero mas maganda yung pumunta ka sa church. Kasi minsan may nagsabi, Pastor, parang may problema kasi ako. Pwedeng ako muna? Aba, matindi. Siguruhin mo lang na makakabalik ka. Kasi kapag nag-iisa ka, pagpiestahan ka ng demonyo. Oh, sige, mag-imu-imu ka dyan. Sige, mag-imu-imu. Habang nag-iimu ka, nag-i-emotional, diba, pagpapiestahan ka ng diablo, aling hanggang kanya na lang. Mamaya, bibigyan ka na ng lubid. Buti yung lubid na ginamit ni Pastor JP made in China. Napatid. Di ba? The more you have problem, the more you come and join. Kapag may mga problema tayo, share your problem. At sabihin mo, leader, pag-pray mo nga ako, sister, pag-pray, magpanalanginan tayo. You are not alone. Hindi ka nag-iisa. We are family. Amen ba? Hallelujah. Church will be your second family. You must love your church. Church is a gift from God. Bakit ka nandito? Hindi ko alam. Hindi mo ba alam yun? Hindi. Si Lord ang nagdala sa'yo dito. Church is a gift for us. Pasalamat tayo, may pamilya tayo dito. We are building church as a family, not a religious. We are here because we want to build family. Hindi lang tayo magkakakilala sa acquaintance na ano, hi, hello, no. We are here just to know each other. Na magkaroon tayo ng passion, magkaroon tayo ng, di ba, bear each other burdens. This is church. At kailangan maging ma-open tayo, matutunan natin kung ano ang ibig sabihin ng church. Amen ba? Thank God, church is a very gift from God. Hindi ko alam, kayo din siguro mismo bakit kayo nandito. It's all about the Lord. Hindi kasi nakilala ko siya, kaya nandito ako. Yun na. Yun na. Pero hindi dahil sa Kanya, marami rin hindi nananatili, pero nanatili ka. Alam mo kung bakit? Kasi dinala ka ng Lord dito because God want to bless you in this church. Praise God. Kaya nag-enjoy ba kayo sa church? Hallelujah. Kapag magkipagkamayan naman kayo, di ba, hindi naman yung parang may COVID. Kumusta, sister? Ganun. Dapat, di ba, kaya sabi ko sa mga ushers, alam niya ba, na bago ka makarating dito, naman daming tagumpay na pinagtagumpayan mo. I-appreciate natin na nakarating kayo. Hindi kayo nadala ng ribahas, hindi kayo nadala ni kumare. Mag-birthday yung inaanak mo. Punta ka naman, ay punta muna ako sa church, sister. Di ba? Napagtagumpayan mo eh. Ibig sabihin mo sa katabi mo, thank God. Sister, brother, nagtagumpay ka. Hallelujah. Kaya, I congratulate everyone. Ang bawat punta mo dito ay napakalaking tagumpay. Amen ba? Hallelujah.
Kaya mga mananagumpay ang mga nandito ngayon. Hallelujah. Hindi ka nadala ng Jollibee. Hindi ka nadala ng anumang mga ribahas dyan. May kanya-kanyang panahon yan. Kung bakit kasi kung kailan linggo, ang dami mong mga naisip na gawin. Lalo na kapag papunta ka na dito, maraming sakit na lumalabas sa katawan mo. Sakit na dito ko. Diba? Pastor, parang masakit yung ano ko. Kailan pa yan? Kanina lang. Alam mo na yon, trampa yon. Amen? Trampa. Oh. Kasi bakit naman, nung nag-awitan na tayo, sabi niya, Pastor, bakit nawala yung sakit ko kanina? Yun nga. There's a power of worship. Sumunod ka lang sa Lord. Amen. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Magtatagumpay tayo. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. So, yon. Malapit na po. So, how we recognize the strategy quickly? Paano natin marirecognize yung mga trampa ng kaaway sa ating buhay? Ano ho? Kasi ang daming mga trampa, ang daming mga plot of the devils sa ating mga buhay. Think of these questions like spiritual alarms. Diba? Halimbawa, minsan yung tit, tit. Diba? Kapag may tama, tit. Diba? Pag gano'n yung ano. Si Brother Manuel, magaling yan sa electronic eh. May dala-dala siya palagi yung ano. Diba? Anong tawag mo doon? Tester. Oo. Diba? Kapag may buhay yung linya, diba? Makikita mo. Kapag patay, tit. Yan. Ay, titit. Sabi. Oo na. Basta ganon. So, paano daw natin malalaman yung spiritual alarm sa buhay natin kung ito ay trampa? Tignan ninyo may trampa din pala, spiritual trump. Ba't trump na? Trump, yung trap, spiritual trap. Yan. Unang-una, para malaman mo na yan ay trap, does this thought draw me closer to God's character or away from it? Makakapagpalapit ba ito sa Lord o hindi? Yan. Di ba? Makapagpapalapit ba ito sa akin sa Lord o hindi? Kapag hindi, trampa. Amen? Not all opportunity is good, but the will of God is. Amen ba? Pastor, opportunity ko na to kasi laki yung sahod ko. Pero makaka-church ka ba, bro? Yun nga, walang diop ng Sunday, Pastor. Diba? Wala ngang diop, Pastor eh. Yun na. Not all opportunities is good, but the will of God. Amen. Ano bang hinahanap mo? Hanap buhay o hanap patay? Wala na. Wala ka ng diop eh. Meron bang ganong nagtatrabaho, wala ng diop? Hindi na hanap buhay yun, hanap patay yun. Then isa pa, ito yung ginagawa ng diablo, gagawin kang busy para wala ka ng panahon sa Diyos. Magpasalamat tayo na may trabaho tayo, pero wag naman. Puro trabaho na. Diba? Baka hindi ka makuha sa hindi ka makuha sa Jollibee, makuha ka sa part-time. Yan. Hindi nakuha sa Jollibee to. Kukunin ko nga sa part-time. Sis, may part-time sa linggo, gusto mo? Magkano? 10 euro. 10 euro? 12. Pag-usapan natin. Yan na. Di ba? I want to tell you, ang dami na pong nagsabi na talagang lahat ng gumagawa at sumusunod sa Panginoon. Alam mo ninyo, tingnan ninyo yung mga bansa na ang linggo ay banal sa kanila. Mayayaman. Hindi ko alam, sa Germany, obligado na close ang Sunday. Ang Vienna, close ang Sunday. Pilipinas, walang araw na hindi close. Walang araw na hindi close. Hanggat gusto mo, matutulog ka na nga. Tok, 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 sabi sa tutulog na kami. Mayroon ba kayong sardinas? Mayroon.
Alam nyo, napapansin ko, yung mga bansa na binibigyan ng yung linggo, mayayaman sila. Itong Spain din dati, naapektuhan lang sa mga Chino to eh. Dati, sarado lahat dito. Paano kasi yung mga Chino, walang sarado. Walang di-off. Kaya sabi ng mga Espanyol, siguro lugi kami dito. Kaya mga iba, nagbubukas na rin. Pero nung dati kayo tayo, wala, sarado lahat. Pero pinagpapala. Amen ba? Kaya kapag ibigay mo yung para sa Diyos, one thing for sure I want to tell you, God will bless you. If the Lord will not bless you, nagsisinungaling ang Diyos. Just obey God, just give time for God. I believe. Amen ba? Pero I'm not saying na, yun nga, kasi yun nga, yung mga resto, alam ko, Sunday is minsan talagang walang, bibihira yung sarado. Pero kung may mga hamahanap kayo, mas maganda naman. At yung mga iba naman, they are trying their best to come to church. At napakaganda po yung ganon. Kasi iba yung, linggo kasi pastor eh, kaya, yung bang parang, yung bang parang ginawa ng dahilan. Hindi yung katulad ng isang kapatid na pastor linggo kasi yung wala akong day off ng linggo pero pinagpipray ko. Yung mga ganon. Dapat pakakitaan tayo ng Lord kasi, di ba, nandito tayo, but I believe nothing is impossible to the Lord. At yung isang kapatid, alam mo, sinacrifice niya. Yung hindi niya inisip na may mga binabayaran pala niya, basta umalis siya, basta lumipat siya sa na hindi siya nakakasiguro. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. May day off ng linggo. Amen ba? Nagkaroon may day off ng linggo. So, does this desire strengthen my love, joy, and self-control or drain it? Ito ba ay nakapagpapatuyo sa akin o nakapagpapalakas, nakapagpapasaya? Yan. Di ba? Yan. Di ba? Pero, yan nga. I-check natin. Nakapagpapasaya ba ito sa Lord? Party naman yung pupuntahan ko, pastor, di masaya. Hindi lahat ng party ay, may party-party dyan kung minsan. Partihan. I want to tell you na alam natin kung ano yung dapat party na meron tayo. Mayroong mga spiritual party. Birthday party. Amen ba? That's good. Pero alalahanin natin na may mga party na baka mamaya kung saan-saan na tayo sumasama kasi masaya kayo. Alam nyo, ang tunay na kasiyahan ay ang Panginoon ang naitataas sa ating mga buhay. Amen ba? Alam natin na kapag tapos ng party, parang pagod ka kung ano-ano pa yung mga natin. Hallelujah. Praise God. Mayroong party dito sa church. May mga nagbe-birthday. Dito natin dalhin ang birthday. Alam nyo yung pinakamagandang birthday, yung kapag mag-birthday kayo parang wag kayong mag-church, punta kayo sa labas. Ang pinakamagandang celebration ng birthday ninyo, pumunta kayo sa church. Nagpasalamat kayo sa Lord. Nasaan na si brother sis? Nag-birthday siya, pastor. Nasaan nandun sila sa Bips? Hindi na nag-church, hindi na. Mag-church ka muna. Amen. Makapaghintay yung Bips, hindi alis yon. Pero yung mensahe na mapapakinggan mo dito, baka hindi mo na maririnig sa susunod. Then you need to come to celebrate your birthday in the church. In-appreciate ko yung mga may birthday ngayon na nandito sila. Amen ba? Mga nag-birthday kahapon, nag-birthday nung Minsan in-excuse yung birthday ng anak, kaya wala dito ngayon. Dalhin mo dito, magpasalamat kayo sa Diyos. Hindi naman tayo naghahanap ng handa eh. Amen. Pupunta ako sa Diyos, baka maghanap si pastor ng handa. Hindi. Pero kung meron, maganda naman. Pero kung wala, magpa-pray naman kayo. Pastor, it's my birthday today. Please pray for me. Napakalaking bagay yun para sa akin. Yung maipag-pray po namin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen ba? Yung handa, kahit walang handa, matutuloy ang
birthday. Matutuloy ang paglipat ng taon. Hmm. Katulad nung pinsan ko, nung sabi niya, walang magpipitaw. Hindi daw niya gustong magpito pag hindi mag-birthday. Di ba? Ang sarap pasalamatan si Lord. Amen? Hallelujah. Kaya pag-pray natin yung mga may birthday, namaya, kasi hindi na natin na ipag-pray, no? Yung ano. Anyway, we are open. Kung may mga birthday sa inyo, pwedeng ipag-pray ninyo kami. We love to pray for you. Amen ba? Don't be ashamed. Don't be ashamed. Praise God. Siyempre, kung nahiya naman kayo, Pastor, magkape tayo doon. Ay, okay naman. Okay naman. Hindi po, bero lang yun. So, does this voice sound like Jesus, full of grace and truth, or like fear, chaos, and accusation? Yan. Yung mga bagay ba na yan, yung mga napapakinggan mo ba ay, di ba, nakapagbibigay ng takot, chaos, or accusation? Di ba? Yung mga napapakinggan mo ba ay parang inuusgahan ka na? Di ba? Yung mga napapakinggan mo ba ay lalong gumugulo yung isip mo, yung nagkakaroon ka ng takot? Di ba? You need to avoid them. Pwede mong piliin. Kaya nga, ngayon kasi open na lahat, but you need to choose. Open na lahat. Ingatan natin. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, pag pinag-iingat namin kayo sa inyong mga pinapanood. Today, everything is open. Lahat. Kaya nakikita na natin lahat dyan sa ating mga pinapanood. So, kung nagkakaroon kayo ng kaguluhan sa inyong pinapanood, better not watch. Kung mahina kayo sa bagyo, huwag kayong manood ng bagyo. Pwede ba yon? Kung mahina kayo sa ano, matatakutin kayo, gustong-gusto mong pinapanood yung mga horror. Hibigong-bigo ka, gustong-gusto mong pinapanood yung mga, ano ba yon, yung mga drama. Kaya kailangan, i-check natin, tignan natin kung ano yung, praise God, manood naman kayo ng ano natin, live. Nanonood ba kayo? Buti na lang may isa. Oo naman. Amen? Alam niyo si Pastora, ang galing niyang manood yung ano natin. Lalo na yung preaching niya. Di ba? Maganda yon kasi baka may preaching mo, hindi mo pinapakinggan eh. Baka minsan awit mo, ayaw mo pinapakinggan eh. Di ba? Maganda yun, manood naman kayo para pa-high-tech ng pa-high-tech yung ginagawa ni Sister April eh. Wala naman palang nanonood. Amen? Dapat i-check natin doon, no? Nanonood ba kayo? Yan. Pwede ba kayong mag-hello dyan? Anyway, alam ko kasi minsan yung iba ay walang time, no? Then, binabalikan ninyo. Yan. So, guard your mind and be watchful. Ito na po, bantayan natin yung isip natin kasi dito nagmumula ang labanan sa ating isipan. Amen? Ito yung battleground eh. Patulan ko ba ito? Hindi. Di ba? Bantay sa lakay ba ito o hindi? Alam natin na kung wala tayo sa Panginoon, alam nyo, napakadaling, di ba, pumatol. Bantay sa lakay nga tayo dati, di ba? Pero kung tayo ay nasa Panginoon, tinitignan natin, stay spiritually clear, not controlled by emotion or sin. Pero of course, we are not still perfect. Alam natin, di ba? Pero kailangan tignan natin yung mga laman ng mga isip natin, di ba? Lalo na minsan, di ba, napakadaling magkasala. Kapag malinis yung mata natin, malinis ang buong kalooban, ang sabi ng Bible. Kapag malinis ang ating mata, malinis ang buong kalooban. Kaya napakahalaga ang mata. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful. Dahil minsan, kung ano yung lagi mong tinitignan, magiging ganun ka na, yun na yung ano. Di ba? So, ito kasi yung mata, ito yung napakabilis na pasukan ng ano kasi, di ba?
Mm. Naglalaro sa isip natin. Pag pumasok sa mata, pumasok agad sa isip. Yun na, naglalaro na. Kaya kailangan doon pa lang, di ba? Doon pa lang ay tinitignan na natin, binabantayan na natin. Oops! Oops, 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 oops. Alis ka dyan. Amen? Diba? Parang ibang ano nyo sa akin ah. Alam natin yun eh, pag iba yung nasa isip mo, alam mo yun. Di ba? Makita mo lang yung ibang suot ni ano eh, suot naman ng kapatid na ito. Yung kilay naman ng kapatid na ito. I-check mo yon. Si pastor naman, yun na. Di ba? Kung may mga ganon tayo, oops, alis dyan. Amen. Alam mo ba kung paano pinipit-pit ni pastor yung tiyan niya? Sabi nga ganon. Kung paano nila, kung meron lang sana yung pampalit ng para na lang, Kasi yun nga, yung lagi kong ini-example, yung may pumunta sa church, sabi ni, di ba, na hanggang ganito yung niya, yung palda. Tapos, nung tumingin, puro husga na. Hindi nila alam na naipit sa ascensor yung, mahaba yung palda. Kaya lang kung uuwi na siya, wala na, hindi na makakaabot ng church. Pag inusgahan mo, taas hanggang baba, naipit nga, naiwan yung palda niya doon. Diba? Kaya huwag tayong husga ng husga. Amen ba? Ito naman, punta pa sa church, ganyan ang niya. O, ikaw naman, tingin ka ng tingin. Andiyan po ba tayo? Kaya, i-check natin yung mga isip natin, bantayan natin, watch and pray, Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya nga, bakit hindi sinabi na pray and pray na lang? Bakit kailangan ng watch? Kailangan nating magbantay. Kailangan nating tignan. Yung mga pinagpipray natin, kailangan nating tignan yung sarili natin, kung nakakalugod ba sa Lord yung ginagawa natin. We must watch hindi lang nagpipray tayo, but we need to observe. We need to acknowledge, we need to realize kung ano yung ginagawa natin. Nananalangin na ka naman, pastor iyon na yun Pwede kang manalangin na iba yung ginagawa mo. So inside every believer, the flesh wants comfort, the spirit wants God. The flesh loves shortcuts. Yan. Alam niyo yung flesh gusto niya ng express. The spirit loves obedience. Without prayer, the flesh dominates. With prayer, the spirit takes command. Amen? Habang nagpipray tayo, ito yung napakaganda, habang nagpipray ka, tinuturuan ka niya kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. How to fight back, resist the devil? Resist him with firm in your faith. We are not told to run from the enemy. We are told to stand and fight. The Bible says, Ephesians 6:16, resist with faith. Faith is your shield. Amen ba? Take up the shield of faith to extinguish all the flaming darts of the devil. 1. Alam natin na ang liwanag ng Diyos ay hindi makapag-penetrate. Even the darks will not even penetrate the light. Resist with the Word of God. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos para, di ba? To defeat the devil. Jesus defeated Satan by saying, it is written, the Word is your sword. Di ba? Anong sabi ni Jesus nung tinutukso siya? Kung ikaw ang anak ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos. Si Satan gumagamit din ng salita ng Diyos. Magpatikuhulog ka dito at, di ba? Pero sabi din ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, huwag mong tuksuhin ang Diyos mo. Hallelujah. So even the devil ay sumamba sa Panginoong Hesus. Ito po yung tagumpay, how to receive the victory from God. Unang-una, submit yourself than to God. Amen? Para tayo ay magtagumpay sa mga trampa ng kaaway, we need to surrender.
We need to submit yourself to God. Why? Because we cannot do nothing without God. Magsuko tayo. Amen? Di ba? Palagi kong sinasabi na ang pagsuko sa Panginoon, ito lang yung pagsuko na nananalo. Lahat ng pagsuko sa mundo, talo eh. Pero kapag nagsusuko tayo sa Lord, nananalo tayo. Amen. Hallelujah. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ang sarap magsuko sa Lord. Tumatakbo ang mga dyablo kapag nagsusuko ka sa Panginoon. Amen ba? Hindi kapag gumagalaw kapag nagsusuko ka sa Lord. Why? Because the battle is the Lord. Amen ba? You cannot do it by yourself. Kaya kapag alam mo na iba na yung may mga nag-ano sa'yo, Lord, help me. Lord, guide me. Minsan kasi sinasarili natin eh. You need the Lord. You can do it by yourself. Sino yung malaking kaaway natin? Actually, hindi naman ang dyablo yung sarili natin eh. Kasi ang dyablo nandyan lang siya kung gusto mo o hindi. The decision is yours. Ang nais ng Lord magtagumpay ka, pero nasa sayo yan. Kung pipiliin mo siya. Kung susunod ka, kung magsusuko kasi tayo sa Lord. Amen ba? Kaya minsan, may mga hindi nakapagpapatuloy kasi hindi alam magsuko sa Panginoon. Using the word of God like a sword of the enemy's lies. Choosing holiness when sin calls our name. Piliin natin si Lord. Amen ba? Ano mang mga nararanasan natin, piliin mo si Lord. Sa mga barkada mo, piliin mo si Lord. Hallelujah. Kung ikaw ay nililigaw nila, pray with authority, rebuke the enemy. Di ba? Yung kapag may nakikita ka, wag mo namang re-rebuke yung asawa mo. Yan, lumayas ka, Satanas. Baka lalayas yung asawa mo, no? Di ba? Anong ginagawa mo sa akin? Nire-rebuke ko yung Satanas na meron sa'yo. Ayun lang, baka mapagkamalian. Kailangan pray. We need to pray. Amen ba? Pag-pray mo siya habang natutulog. Pag-pray mo siya. Kahit yung higaan niya, yung una niya, pag-pray mo na makapanaginip siya ng pagpapaalala sa Panginoon. Pray with authority. Ibig sabihin, you believe in prayer. Amen ba? Anong ibig sabihin ng pray with authority? Yung bang halimbawa, hihingi ka sa tatay mo, tapos sasabihin mo, tay, hihingi ako ng pambili ng motor, pero hindi mo kaya, no? Diba? Hihingi ako ng pambili ng bisikleta, pero wala ka, no? Anong sasabihin sa'yo ng tatay mo? Baka magagalit siya. Humingi ka pa. Wala pala. O kaya ay winawala mo, o kaya ay hindi ka naniniwala. Ganon yun. Di ba? If you ask God, believe it. Ang sabi ng Bible, you receive because you believe. Naniniwala ka. Di ba ngayon wala pa. Ngayon medyo malabo pa. Pero naniniwala ka. You receive by believing. Kaya napakahalaga na maniwala tayo. Amen ba? Hallelujah. Biblical example, Jesus in the wilderness. Alam natin kung paano siya nag-resist. 40 days na hindi siya kumain. Nagtagumpay siya. Si Joseph Potiphar house, nagtagumpay siya kay yung asawa niya. Di ba? Si Daniel in Babylon, hindi siya nagtagumpay pa rin siya. Remember the outcome. Victory is guaranteed. Yan. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, may victory na sigurado. Amen ba? And after you have suffered a little while, the God of all grace will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Wow! Yung maliit na pagtitiyaga at pagtitiis natin, purihin ng Panginoon, ay i-restore tayo. Di ba? Kaya nga yun ang nais ng Panginoon. Alam mo, kung tayo ay may mga dumadaan ng mga pagsubok sa buhay, at ikaw ay lumalapit sa Panginoon, the more na gusto mong lumapit sa Lord, lalo si Lord ay gusto niyang lumapit sa iyo. Alalahanin po natin yon. Lord, alam mo kaya, Lord, gusto kong lumapit sa iyo. Mas lalo si Lord na gusto niyang lumapit, and He want to restore you. He want to confirm. God will confirm you. He prove you. He belong. Diba? You belong to Him. He will strengthen you. Kaya nga, diba, yung prodigal son, nung bumalik siya, anong ginawa ng father? Inayos siya kaagad. Alam mo, yung sapatos, inayos siya lahat. After you come back to the Lord,
Ano man yung kalagayan natin, alam mo si Lord, naghihintay lang pala siya para ayusin niya ka, para i-restore ka niya. Why? Because we are cremated in His image. Ayaw ng Diyos na masira yung image niya sa'yo. We are the image of God. Kaya nga alam mo, kung lumalapit ka sa Panginoon, ay, lalo na siya, nakalika dito, anong nangyari sa'yo? Yan, nilagay niya yung sapatos niya, ginawa niya, inayos niya na muli na maging anak niya ang prodigal son. Tayo yun. Hallelujah. Amen po ba? Kaya ganun siya kamahal na tayo. Si Job, alam natin, ang dami niyang mga suffering, di ba? Pero purihin ng Panginoon. Hallelujah. After the testing, short suffering lang yon. Can you imagine, just one day namatay yung kanyang mga anak, nagkasakit siya, nawala yung kanyang mga ari-arian. Pero purihin ng Panginoon. Just for a while, na-restore siya ng Panginoon. There is a reward in obeying to God. There is a victory in obedience to God. Amen ba? Kaya ito po yon si Job, victory guaranteed when faith endures, God restores. Si Job, kilala natin lahat, just one day nawala sa kanyang lahat. Nawala yung kanyang ari-arian. Yung asawa lang niya ang natitira, na siya pa sana ang kakampi niya, pero hindi pala. Sabi nung asawa niya, Job, mamatay ka na lang sana para tapos na lahat. Naaawa siya eh. Yun ang sinabi niya, pero kasi wala siyang pananampalataya. Pero alam niyo si Job, nag-suffer man siya, pero just for a little while. Amen? Alam niyo kung bakit? Ilang sandali lang yung nawala sa kanya yung anak niya, namatay lahat. Purihin ng Panginoon, nagpatuloy siya sa Lord. Ang sabi niya sa kanyang asawa, alam mo ba na ang mga mabubuti lang ba ang natatanggap natin sa Lord? Kahit ang mga bagay na hindi mabuti ay pwede nating tanggapin. At ang sabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Anong sabi ni Job? Asawa, sabi niya, ang alam mo lang bang mga mabubuting mga bagay, kahit ang mga bagay na hindi mabuti ay pwedeng ibigay ng Diyos. Ngunit ito ang masasabi ko, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! If you know how to worship God, the Lord will restore everything. Wow! Can you imagine after he never give up? After na siya ay nagpatuloy sa Panginoon, purihin ng Diyos for just a little while. Glory to God, ibinalik sa kanya ng Diyos yung lahat ng nawala sa kanya, binalik niya ito ng doble. Amen. Yung mga anak niya na namatay, napalitan ng mga anak na napagkakaganda, sabi sa Bible, yun ang mga napakagagandang mga, di ba, mga dalaga sa kanilang lugar. Wow, at si Job, yung mayroon siyang bukol-bukol, naging kutis baby. Yan. Naging kutis na porcelana. If you don't give up to the Lord, hallelujah, you will become younger and younger. If you don't give up to God, hallelujah, the Lord will bless you. Amen ba? And I believe ang matinding blessing na matatanggap natin sa ating Panginoon is no other than the eternal life. Amen ba? For this is eternal life. For those who believe that Jesus is the Son of the living God. Hallelujah. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, thank God, more than anything in this world is eternal life. Hindi kayang bayaran dahil hindi naman binibili ang eternal life. Libre. Pero alam natin, di ba, ang daming ayaw. Libre na nga. Pero magpasalamat tayo sa Lord. Amen. Pasalamatan natin si Lord dahil pinili natin siya. Hallelujah. Why? Because everything in this world is temporary. Amen. Everything in this life is temporary. Triumph, think clearly. Remain watchful. Amen ba? So, natin ito, angkinin natin. Lord, I think clearly in my mind.
Hallelujah. I need to remain watchful. Diba? Identify the real enemy. Your wife is not your enemy. Your son, your daughter is not your enemy. Your enemy, yun pong nasa likuran nila, yung espiritu. Amen ba? Dahil may dalawang kaaway tayo, yung flesh and the spirit. I mean, yung isa, we need to love the enemy, yung flesh. Pero yung spirit na nasa, yun ang kalaban natin. Amen ba? Identify the real enemy. Use your faith to resist. Gamitin natin yung pananampalataya mo, hindi yung magaling ako, hindi yung di ba? But by faith in the name of Jesus. Maintain unity with the body of Christ. Kailangan lagi tayong nakikiisa. Kaya alam nyo, kung wala kayo, tinitingnan ko kayo. Di ba? Ang akala ba ninyo, hindi ko nakikita yung saan kayo? Minsan kasi baka hindi ako nakikita ni pastor dito kasi dito ako sa likod. Amoy mo nga, alam ko eh. Di ba? Kaya huwag niyong sabihin na hindi ako alam ni pastor. Tatanungin ko kayo talaga sa mga leader niyo, kumusta na si sister, kumusta na si brother. Amen? Ganun po namin kayo kamahal. Kasi ayaw namin kayo na mawala kayo sa body of Christ. Ayaw namin kayo na malayo kayo. Kapag malayo kayo kasi the roaring devil ay nandyan siya. Amen ba? Kaya kung medyo matagal na kayo, kumusta natin si sister, i-follow up ninyo. Hallelujah. Then we need to persevere through the trial, hope in God's final victory. And thank God, He will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Kaya alam nyo si Job, alam nyo na wala lahat sa kanya, hindi ang Diyos. Amen ba? Alam nyo, kahit mawala ang lahat, hindi ang Diyos, walang nawala sa inyo. Ngunit meron ka bang lahat? Ngunit wala ang Diyos sa buhay mo. I want to tell you, you don't have everything. You have nothing. But if you have God, pero parang wala ka, I want to tell you, you have everything in your life. Amen ba? Palakpakan natin ng Lord. Pwedeng tumayo na po tayo mga kapatid at